Okay, mga kababayan, nandito na naman tayo sa travel natin. Pero for the meantime, dito lang muna tayo sa Nottingham at ubusin natin lahat ng mga nice places dito sa Nottingham, no? Kaya ito yung madalas kong nandito tayo sa David Attenborough Nature Reserve, Nottingham. Yan. Kung nakikita nyo sa likod ko, yan yung parang nila, yung lounge nila. May kainan dyan, may restaurant, may mga souvenir item. Kaya sige, pakita ko sa inyo, ha. Flip natin ulit si Flip. Yan. Yun si Flip po, kita mo yun. Ayan. Yun yung David Attenborough. Mamaya pupunta tayo dyan, mag-walking muna tayo. Tapos yun, kita nyo, may mga wildlife reserve dito. Ayan. Mga ducks, wild ducks, no? Actually hindi na nga sila wild kasi minsan pinapakain, pero actually bawal yan pakainin. Yan, halagay dyan, please do not feed the birds, diba? Ito makita mo, may magandang puno dito, parang galing ng Lord of the Rings, diba? J.R.R. Tolkien, diba? So yan ang buhay ng mga Briton. Tinan mo, Sabado ngayon, kaya madaming maglalakad-lakad at may mga iba, may mga dalang malalaking mahabang camera, no? Punta tayo dito sa kabila, no? Ito yung part ng lake niya, malaking lake to, no? Yung mga British people, gusto nila nature, yan tawag nila dyan, ito, yan, the gravel pit habitats. Yan. So usually ang mga nandyan puro mga geese, mga birds, mga goose, ducks. Ayan ang mga nandyan. Wala naman sigurong buhaya dyan. Walang buhaya dyan. Wala naman buhaya sa UK. Hindi magsusurvive dito Ayan, diba? Ayos ba? Ayan yung ayan yung mamaya papasok tayo yung kay Magalala. Okay, tingnan natin tong kabilang side. Siguro naman yung mga matatagal na dito sa Nottingham, nakarating na sila dito, no? Pero alam mo, yung mga Pilipino, wala silang interest sa nature kasi sa tagal ko nang pumupunta dito, wala pa rin akong nakitang Pilipino dito o nasa kasalubong po. Usually dati nung okay pa yung tropa namin, nagbike kami dito sa may air wash, dinaanan lang namin to pero hindi kami pumasok. So ayan, tinan mo, may malaking goose, kita nyo yun, yan, gusto niya pumasok dito diba? Kaya ewan ko, pero kung tatanungin nyo, mas maganda na itong ganito, na mag nature tripping na lang kaysa mag-inom ka, diba? Mangyari sa'yo pag inom ka, bago na kayo, dala nyo kung sino kayo, puro kayo shot. Susunod masya-shot na yung atay ninyo. Sige, pupunta tayo doon sa may bridge, tingnan natin yung bridge, balik ako sa inyo. Bye. Oh, no, nice sunshine, no? Grabe. Ilang araw nang nag-uulan ngayon lumabas ang araw Diyos ko, ang daming tao na dito. Hindi to napupuno halos pero ngayon ang daming mga nag-hiking. Tingnan natin ito yung bridge Ito yung bridge. Flip ko. Yun yung David Attenborough lounge reception area. So pwede ka magkape dyan, tanaw mo yung buong lake, diba? Yan. Tapos sa bandang dulong yun, kung makikita nyo, may mga nakalabas na parang concrete. Yan yung old power plant. I found out, kala ko nuclear yan, hindi pala.
Yan pala ay isang coal power plant. Pero ano na yan, dini-commission na kasi alam mo na ang UK ay sumusunod sa pagbabawas ng carbon emission na I don't believe. Hindi ako naniniwala dyan sa climate change na yan. Diba? Maraming bagay-bagay na nagsasabi na hindi katotohanan yan. Ito yan ay isang negosyo lang. Kaya sayang, no? Sayang yung coal na yan kasi kung gagawa mo na renewable energy, mataas ang presyo ng actually ang taas ang presyo ng gasolina dito, ng gas, pati kuryente. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa climate change. Okay ba? Ayun, sa gitna na yun may mga ibon-ibon, di ba? Kita nyo yung ibon, no? Oo. Sa kabila. Lion. Oh, seagulls. Seagulls. That's probably a better term. Some kind of gull. Seagulls. Some kind of gull. Let's find it. Oh, Lego. Ayan. Tingnan natin. Oh, yan. Ayan yung mga geese. So, yung mga tao dito, usually may mga telescope sila. Yung iba may telescope na mayroong picture, mayroong camera. Para makuha nila yung mga yan. Kasi marami nagbe-bird watching eh. Hindi lang yung mga ducks, geese na yan, kuso, swan. Meron pa yung mga maliliit na ibon. Yung mga lumilipad na yan. Kaya ingat ka lang pag minsan baka maanuhan ka ng tayo ng ibon. Okay? Ayan. Diba? Nice place. Diba? Balik tayo. Would you like a sticker? Would you like a sticker? Come over here and pick the colour. So, ito, punta tayo ng Beeston Canal. So, ito yung lalakaran natin. I don't know how many miles is this, para mga 3 miles yata ito. So, ganun lang, walking lang, diba? Exercise. Yan, sa akin naman, diba? Teka, exercise ng konti, diba? Hanggang paminsan-minsan magpapaaraw ka kasi katulad niya, ilang araw na akong hindi naaarawan, medyo umiinit na ulo ko, mabilis akong pikon. Oo, grabe. Pansin ko na yun eh. Ilang araw nang hindi lumalabas to. Importante talaga yung araw. O kula yan, Diyos ko, masira ang ulo mo, di ba? Kaya, enjoy lang, di ba? Oh, ito. Oh, yan. Kung gusto mo, pwede kang maupo dyan. O, tingnan mo lang yung lake, di ba? Ayos, di ba? Oh, doon tayo galing. Okay? Mahaba-habang lakaran to. Pupunta tayo sa boathouse. Oh, yung boathouse kainan yun na ilang beses na rin ako nakakain doon. Yung dati magkakasama kami ng mga tropa ko nung okay pa kami, kumain kami doon. So dala-dala namin yung bisikleta diyan sa may Beeston Canal. Kaya mag-almusal tayo doon. Sana may almusal pa kasi 10 o'clock na sana, pero may all day breakfast naman sila kaya sige, lalakad muna ako, mamaya mag-vlog ako ulit sa inyo. I'll be back. Alright, bye. Ito na, lakad-lakad pa tayo, medyo malayo-layo pa at siguradong hihingagan tayo dito at saka tinan nyo ang daming tao. Sabado kasi, tapos yan, sa harap natin daming tao, bihira yan dito. Pagka weekdays halos wala, kaya expectin na natin may mga masasalubong tayong bisikleta dito, nagbabike. Ito ang dati naming daanan ng aking mga dating tropa, mga dating minahal kong mga kaibigan. Dito kami pumupunta, dinala nila ako dito noon unang-una ako nagbabike. Kaya yung pupuntahan natin yung boathouse, kumain na rin kami doon. Ilang beses na rin akong kumain doon. Tapos tingnan nyo, yan o. Ayan, yung priceless dyan o. Tangina,
For the first time. Ilang buwan nang hindi yan lumalabas. Pag hindi mo nakikita yan, naaaning ka. Diba? Oo. May studies daw na yung vitamin D daw nagkakakos daw ng cancer. Mabasa ko ng isang araw. Ewan ko kung fake news yun. O, tapos ito. Yan ang the mighty river, friend. Yan. Kita nyo? Yan. Hindi ka pwede maglub-lub-lub dyan at maligo at mamamatay ka sa lamig. Saka nakita mo yung agos na yan. Kala mo ano lang yan. Mahina. Diyos ko. Alunin ka niyan. Agos na yan. Yan. Oh. Sa likod ko may mga naglalakad din. Yan. Yan. Nihingal na ako. Oh, sige. Babalik ako ulit sa inyo ha. At kaya mga kababayan, lalo na yung mga bago dito, punta kayo dito sa David Attenborough Nature Reserve. Lalo na dito sa Biston, pupunta ng Biston Canal. Pwede kayong mag-hiking, walking, bird watching. Chill out lang. Kahit picnic pwede. Di ba? Huwag na mag-inom-inom. Mahirap yung inom-inom eh. Sira atay mo dyan. Di ba tol? Puro ka inom eh. Di ba? Hindi lang. Kolekta pa kayo ng alak. Sisirain ng atay niyan. Di ba? Sige po. Balik po ko ulit ha. Lalakad-lakad muna. Okay. Ano masasabi niyo mga kababayan? Ganda, di ba? Ganda dito. Oo. Yung agos ng ilog parang kalmante lang, pero subukan mong tumalon dyan at lumangoy at ewan ko. Kahit pinakamagaling kang lumangoy, malamang sa sementeryo punta mo, di ba? Ano masasabi ninyo? Ayos ba? Yan ang mga Briton, ganyan na sila kasimple. Mas gusto pa nila yung maglakad-lakad, dala-dala nila yung aso nila, papasyal nila yung aso nila, jogging, walking, trekking, hiking. Yan ang mga gusto nila. Yung gusto nila yan. Yung mga punta-punta sa mall dito, hindi masyadong uso yan dito eh. Pagka lumabas ang araw, lalabas sila, diba? Kasi sa atin naman, problema, palagi nakalabas ang araw at papawisan ang kilikili mo, diba? Kaya punta tayo sa mall. Ganun talaga kultura natin. Sila malamig, sa loob ng bahay mainit dahil naka-heater sila. Paglabas nila malamig, tapos sa labas ang araw medyo mainit. Ganun, gusto nila yan, yung tama ng araw. Tayo ayaw natin yan kasi iitim tayo, diba? Yun ang Pilipino eh, gusto maputi. Kaya ako gumagamit na ako ng papaya soap. Makansin ba ninyo yung mga video ko nung nakaraan na namatay si mama? Ang puti-puti ko na, di ba? May papaya soap pa ako, may papaya lotion pa ako. Sayang na eh. Wala na yung mga tropa ko, regaluhan ko sana sila ng papaya soap kasi iitim nila eh. Di ba? Sayang. Diba, akin na lang yun. Dito naman puputi ka naman dito kahit walang papaya soap. Kasi hindi ka nga maaarawan eh. Yan, lakad-lakad lang, okay? Sige, balik ako ulit sa inyo mamaya ha. Thank you. Ito, morning. Ito mga kababayan, pakikita ko sa inyo. Ito yung hati ng lake, Trent River, saka yung lake, yung Attenborough Lake sa kabila. So ito yung bridge niya. Yan, pakita ko sa inyo ha. Flip lang natin. Yan, ito yung
ito yung ito yung Trent River Trent. Yan. So, meron siyang parang breakwater dyan sa ilalim, no? Para hindi bumuhos lahat ng lake papunta rito sa River Trent. So, lumalabas yung excess water from the River Trent going here. Ay, excess water from the lake going to River Trent. Kaya natin yung agos niyan, di ba? Yan. Di ba? Ayos, di ba? Sana Pilipinas ganyan din eh. Pasig River natin sana maging kapasyal-pasyal din eh. Pero alam ko naman sinisimulan na nila ngayon pero parang nahinto eh. Tapos ito yung putik kasi yung pwesto. Putik. Ito yung lake. Yan. Doon tayo galing. Doon tayo galing doon. Doon sa area na yun. Yan. Yan yung lake. So, lumalabas siya dyan. Sa ilalim yan. Yan. Mo, lakas ang alon, di ba? Hindi ka magsusurvive dyan pag lalaglag ka dyan. Sandali lang, patay ka kagad. Kasi makatake ka sa puso. Tapos doon tayo galing kanina. Yun. Tayo galing kanina. Tapos dito naman tayo pupunta. Malapit na tayo, konti na lang. Pero hindi ko alam kung may makakain pa tayo doon kasi ang daming tao ngayon eh. Diba? So, yan. River Trent. Kabila, lake. Attenborough Lake. Ayos ba? Okay, di ba? Puro naman yung sipon ko. Lamig kasi. Plus 1 ngayon, 1 degree. 1 degree, 2 degrees. Kaya malamig. Kahit nakalabas ang araw, malamig pa rin. Kaya, ayun. Daming tao. Grabe. Yung kalsada niyan, hindi ko alam kung saan papunta yan eh. Kailangan ma-explore ko pa yan. Kaya hindi ko alam kung doon ang labas din yan. Sana doon, di ba? Tingnan natin sa susunod. Mahirap ngayon eh. Kita nyo, daming tao. Jogging, walking, biking. Di ba? Masaya-saya, di ba? Ayan. Kasi nandun ka sa bahay mo, pa-chat ka doon, eh dito ka na lang pumunta. Diba? Hirap maging alcoholic eh. No? Kilos kayo mga brad, lakad kayo. Yung isa nga, nakita ko nung isang araw, mukha ng itlog eh. Nakita ko sa City Hospital, mukhang itlog na. Bilog. Wala kasing exercise, ang dami kasing dahilan yun eh. Ayaw daw magbike papuntang ospital kasi papawisan daw siya. Ugok ka, papawisan ka. Kung ayaw mo talaga. Al tamad ka. Tignan mo ngayon, mukha kang itlog, diba? Yan na naman tayo. Okay, sige na. Ate mo, nagiinit na naman ang ulo ko eh. Okay, balik ako ulit sa inyo pag nandun na tayo sa boathouse, Biston Canal Boathouse. Okay? Hi. So, ito na mga kababayan, nandito na tayo sa Biston Canal. Okay? Very memorable sa akin itong place ito kasi first time kong nakarating dito nung okay pa yung tropa namin, nag-bike kami. At hindi ko namin yung buong air washes ko. Pagod na pagod ako nun kasi first time kong nag-biking ng ganung kalayo eh. At ang ending namin, kumain kami ng almusal dito. So ang aga namin umalis sa Aspley, diretso kami dito. Ito, ang ganda ng weather talaga. I-flip ko lang para makita nyo. Ito ay isang part ng Biston Canal. Andyan yung mga narrow boat. Yan, kung nakikita nyo. Yan, narrow boat. Yan ang uso dito. Kasi yung narrow boat, pwede mo yung pwede mo yung tirahan. Laki nga nito. Mahal na yan. Mga nasa 70,000 pounds na yan. Parang isang bahay na rin. Actually, isang bahay na rin siya.
Pero yun nga lang, diyan ka nakatira sa ilog o sa kanal. Okay, so yan, kung makikita nyo yung signage na yan, nakalagay is lock all crop, tapos yung isa danger weir. Yung weir, ibig sabihin may ano siya, mayroong rampa yan na parang nag ano sa river trend, nag-control ng kanyang tubig. Mamaya pupunta natin yan, banda yan doon sa area na yun, nakikita yun, yun doon yan sa area na yun. Kaya nalakad tayo ng konti. So sa side na to, andito yung Riverside Bar. Yan, matagal na yan na bar. Nakainom na rin ako dyan summer. Yan, tingnan natin. Yan, Riverside Bar. Okay. I don't know what they mean by free house, visitors welcome. So British pub din yan. So yan, Monday to Friday open sila hanggang 11 ng gabi, tapos Saturday hanggang 12 ng madaling araw, Sunday 10:30 ng gabi. Open sila starting from 12 noon. So okay din dyan, pero very old pub yan. Talagang pag tinignan mo sa loob, parang sabihin mo ngits, pero classic pub talaga siya. At ang maganda naman sa kanya, nandito siya sa Riverside ng Trent River. Yan. Ayan, yan ang mga narrow boat. Yan ang pangarap ko yan, magkaroon ng narrow boat, pero parang mas gusto ko pa nga yan kaysa bumili ako ng bahay. Pero alam mo na, hindi ko alam kung aabot ang pera ko dyan, kasi yung maliliit niyan parang nagko-cost na yata ng 50,000 pounds ngayon, yung bago Pero pwede ka kumuha ng refurbish, papaayos mo lang. Pero ano mo, ang problema kasi dito yung pagpapaayos yung mga skills sa mga nag-aayos niyan, yun ang mahal bayaran. Kung anong minsan niya mas mahal pa sa materyales, yung labor nila. Kung papansinin mo. Kaya ayos, 'di ba? Ano pa? Yan, gusto ko yan. Gusto ko yung mga narrow boat na yan. Pangarap ko yan. Hopefully, kumita sa vlog, hindi makabili. Pero kung hindi naman din ako titira dito, bakit pa, di ba? Para saan ako? Hindi rin. Bahala siya gumawa ng kanyang kayamanan. Hindi ko na problema yun. Meron na nga siyang condominium dun sa Pilipinas, di ba? Kung namatay kami, sa kanya naman mapupunta yun. Pero pag mga ganito na dito sa UK, bahala na siya, di ba? Kung gusto niya. Lakad pa tayong konti. Pakita ko sa inyo yung katabi nitong Riverside Bar. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Yan, Biston Marina. Kasi kaya sinabing Marina, Biston Marina, kasi nga nakapark yung mga narrow boat dito. Okay? Narrow boat na pwede mag-explore papunta ng River Trent. Pero sa ganyang katindi ng agos, I doubt it kung ma-explore mo yan. Magkapag-boating ka dyan, di ba? Lakas mo. Namin. O tapos, ito na yung boathouse, kanal. Yan, ang boathouse. Diba? Taas pala masyado. Yan ang boathouse. Diba? Diyan kami madalas kumain. Okay ba? Yan ang boathouse. May breakfast dyan, meron din lunch, may dinner. Bahala ka kung anong gusto mo. Hindi rin masyadong kagandahan yan kasi very classic na yung kanyang yung cafeteria na yan British na British ang dating, kaya parang sa atin karinderya sa kanila. Pero okay naman. Tingin ko ang may-ari ata niya itim yung lalaking palaging nakikita namin dyan. Mukha naman nagsasucess yung kanyang business. Kaya matagal na itong boathouse na ito. Kain tayo dyan, tingnan natin kung may pagkain pa kasi daming tao Okay, so pakita ko lang sa inyo So ayun, nandun si Pirates of the Caribbean, yung si Captain yan, yung si Johnny Depp, may nasa taas. Tapos may owl, di ba? Mamaya tingnan natin yung owl mamaya. Tapos may mga barge,
Oh, tapos yun, may yan ang daanan mo pagka ano ka. Pag doon ka nakatira sa boathouse, dadaan ka dito sa gate na to, pupunta ka doon. Oh, tapos meron yan daanan. Papunta roon sa nakita niyo mahabang-mahabang. May daanan yan, lalakad ka dyan. So stable naman yan, naka-angkla yan sa ilalim. So yan ang buhay ng may narrow boat. Diyan ka matutulog, diyan ka kakain, diyan ka lahat. Diyan ang tirahan mo. Na tingin ko napakaganda, napaka-romantic, di ba? Kasi besides the river kay. Ang problema mo lang dito pag umapaw yung river din. Ilang araw nang umaapaw ito eh. Actually mataas yan. Yung nakikita nyo na river na yun, mataas yan. So yan ang boat cafe. Oh, kakain muna tayo tapos mamaya iikot tayo ulit. Okay? Ayos ba? Diba? Oh, alam ko yung mga tropa ko namimiss na rin yung pupunta dito eh. Pero hindi naman sila pupunta dito, sasadyain nila to, hindi. Kaya bihira yun, bihirang pupunta yung mga yun dito. Not unless mag-bike sila. Kung pinuntahan na naman nila to dahil nag-bike sila eh. Pero alam mo mga Pilipino ganyan naman eh. Talagang wala silang hilig sa nature eh. Kasi gusto pa nila yung nandun sila sa bahay, doon sila mag-inom, doon sila ano. Kung mamasyal man sila, masyal sila, grupo-grupo pa sila, di ba? Kaya hindi yung pagpapaalis na mag-isa lang para ano. Kaya kakain muna kami tapos let's see what will happen. Okay? Back there. No, I don't come over here very often. I only come back to visit my mum. Okay, thank you. Mga kababayan, big breakfast. All day breakfast palang tawag nila yan. Yan. Ayos na. Actually medyo mahal na si Tatang eh. Mahal na siya, parang nasa 10 pounds na may to. Pero okay lang din kasi tinan mo lang, busog na busog ka na yan. Ang ano na yan eh, ano ko na yan, brunch ko na yan, breakfast, lunch na, diba? Beans, sausages, dalawang egg, bacon, may tomato, tapos hash brown. Yan ang mga lamang, wala lang black pudding. Hindi naman lahat ng breakfast iniserva ng black pudding. Pero ayos, di ba? Kain tayo. Huh? Yan ang pinupuntahan dito. Sa Boathouse Canal. Mga Pilipino, punta kayo dito. Nature tripping. Tapos, traditional cafeteria ng mga ng UK. Tapos may pub din. Sa traditional pub din. Diba? Yan ang mga dapat nyo maranasan. Diba? Nakain na tayo ha. Toast. Sausages. Sarap naman yung breakfast dito. Ayos. Sa minsan, ganito din gawin nyo. Huwag nyo puro McDonald's, diba? McDonald's yung tinapay dun pagka nalipasan ng 5 minuto matigas na parang bato. So, at least alam mo, sariwa. Binili nila to ng sariwa, di ba? Kahit paano. Although yung bacon, saka yung sausages, alam mo naman na frozen pa rin yan. Pero at least niluto sa'yo naman yun. Yung tinapay, ayos. Itlog, ayos. Brown. May siya sa cooked tomato.
Actually, nakafan na to. Initin mo lang. Para siyang tomato sauce, pero sa buo-buo pa yung tomato. Minsan bilog na tomato pa sa can. Gusto nila sa breakfast. Siyempre, may kamatayang itlog, di ba? Ito, hindi mawala sa breakfast ng English to. Beans. Natin pork and beans. Dito walang pork. Beans lang. Mas matamis yung beans natin. Ito kanila hindi. Walang lasa. Okay, 3 minuto na to. Malamang gutom na kayo. Sige, mamaya na, paglabas ko na ulit. Okay? Maraming salamat. Okay, tapos na tayo kumain. At ako ay nabusog na at hanggang mamaya ako na yan. Dinner na susunod ko. Hindi na ako magla-lunch. Kaya papunta na tayo doon sa National Heritage Coffee Shop na dating opisina ng Canal House, no? At ito ulit yung nasa likod ko, yung boat house. Yan. Let's promote the locals, di ba? Promote mo yung mga locals. At yung pub nga bukas na parang nakaka-tempt naman ng ng isang pint lang ng beer na isa lang. Pero wag na muna kasi maaga pa, alas 12 pa lang. Pero alam mo ba, may umiinom na ngayon ang mga Briton as early as 10 o'clock 11 o'clock in the morning, may umiinom na yan. Basta bukas na ang pub, may pupunta na yan. Pero alam mo, ang ugali ng mga Briton, isang beer lang yan. Yung beer nila abutin ng 2 oras, yung binababad nila. Lalo na yung mga may edad na, yung mga retiree. Ano lang sila, for fun lang sila uminom. Para lang nandun sa pub, relax. Tapos inom-inom ng konti. Ito, pakita ko na sa inyo si Pirates of the Caribbean. I-flip natin ulit. Yan. Yan, si Pirates of the Caribbean. Okay ba? Andun yung kanyang parrot, no? Tabi niya. Yan. Nakatingin siya dito sa boat house. Nagugutom na siguro siya, di ba? At ito, si Owl. Lucky Robin. So, tingin ko pinangalan din yung kay Robin Hood. Kaya Lucky Robin. O Robin na ibon, di ba? Merong ganun eh. So, ano yan? Owl siya, pero para siyang alkan siya. Siya, yan. Mababasa nyo, sabi niya, Lucky Robin, feed me your loose change and make a wish. So, it is 3,700 pounds went to charity in 2018. Every penny is donated. They donate this to Quezon City, QMC Children's Ward. Okay, sa QMC Children's Ward. So, yan si Owl. Hulugan mo yan ng penny o parang bahala kung magkano pera ang kukunin mo. So ngayon, as of 2025, naka 7,768.84 pounds na sila. Diba? Ayos, diba? Okay ba? Ayan. So, ang daming tao. Pansin nyo? Daming tao. Sabado. Kasi, ayan ang araw. Diba? Yan ang araw, grabe, init, pero mahal, malamig ang hangin. Yan gusto ko lang. Sana kung pwede nga ng araw-araw lalabas yan diba? Sarap lang mukhang malulubat na ako at hindi ko dala yung aking kable at pupunta pa tayo doon sa isa. Okay, pupunta tayo doon sa Heritage, yung kakapit tayo doon at Magic Cake saka sa Biston Beer. Okay, sige po, babalik ako sa inyo. Bye. Ayan, mga kababayan, kung nakikita nyo, yan yung breakwater nila para hindi masyadong dire-diretso yung river yung Trent River papunta doon sa, syempre yung kasunod yan, Trent River pa rin yan, dire-diretso yan. Kung natatandaan nyo, nagpunta tayo ng Victoria Embankment, yan yung yan ang direction yan, papunta ng Victoria Embankment yan. So mataas ang tubig ngayon kasi nga ilang araw na nag-uulan kaya di ba, ayan, yun yung Biston Marina, no? Yan ang Biston Marina, di ba? Ayos siya, di ba?
Yan ang Biston Marina. So galing tayo dun kanina. Diyan din tayo babalik mamaya. Pagbalik natin, punta lang tayo dun sa cafeteria. So yan, kita mo yung mga ibon, mga gala dun, di ba? Ayos, di ba? Sa kanya mga bangka, maliliit na bangka. Ito, maliliit na bangka. May bisikleta pa nga siya eh. Pwede ka lang matumira dyan, sabi ko sa inyo eh. Yung isa, narrow boat. Yun yung ganyan lang ang gusto kong narrow boat. Kahit luma na yan, okay sa akin yan. Yan, ganyan lang. Kasi tutulugan mo lang naman eh. Diyan ka titira, di ba? Actually, ang maganda dyan kung hindi ka magbamarina, kasi yung marina may bayad eh, para may council tax din yan pag nag-park ka na ng matagal sa isang area katulad ng marina, may council tax din yan. Ngayon kung ayaw mo ng council tax eh, gusto mo lang yung meron ka ganyan, pwede yun, narrow boat mo, pero every 2 weeks lilipat ka ng paparkingan, lipat-lipat ka every 2 weeks. Medyo abala yun, pero kung nagtitipid ka, ayaw mo ng council tax, yan, maganda yung solusyon. Mag narrow boat ka pero lipat-lipat ka, pwede ka naman lumipat kahit saan part ng kanal eh. Pwede mo andalin yan sa London eh. Yan, pwede mo andalin sa London yan. Yung mga narrow boat. Diba? Kaya ayos yan. Ako yan ang gusto ko eh. Kaso ayoko ng bahit lupa. Ayoko na. Una ang mahal-mahal na nang bumili ng bahit lupa. Yung narrow boat, kung kakapera ako, bibili ako niyan. Kung may 50,000 pounds lang ako, bibili na ako niyan kahit yung second hand lang. Kasi nare-refurbish yan. Kasi every 5 years. Kasi every 5 years kailangan iaangat mo yan, palilinis mo. Parang natural na bangka talaga. Kaya yan ang maganda dyan, papalinis mo every 5 years. At pamili siya, babalik wala siya ulit doon. Tapos pero mo naman tulugan ulit, di ba? O saan ka pa? Di ba ayos yun? At least, kung matyaga ka, huwag ka magbayad ng council tax, ipat-lipat ka lang. Ayun na, maliit. Hindi ko tulad ng proper na housing, may ano. Saka yun nga, may isang delikado dahil pagka tumataas yung river. Pero bihirang-bihira yan dito na magbabaha. Bihira. Saka ito, kita ko sa inyo. Ito na yung hati. Ha? Kita ko sa inyo, ha. Dali. Yan. Yan, moorings for lock approach only. So, pag sinabi mong moorings, yan yung tinatambay mo, pinapark mo yung ano. Kasi meron doon parkingan ng mga ano din eh, ng mga boat, yung hindi na kasi ito yung kabuuhan ng Castle Marina, ng Biston Marina. Ito ang Biston Marina. Ibig sabihin pag pumasok ka dito, magpa-park ka diyan, magbabayad ka. Pero kung wala ka, ayaw mo magbayad, pupunta ka dun sa kabila. Yun siya sabi kung pwede kang magpalipat-lipat. Kasi yan, pag dinire-diretso mo yan, ang labas niyan Castle Marina, Sainsbury. Dire-diretso mo pa yan, ano pa yan, papunta na ng town center. Yung kanal na yan papuntang town center. So yan nagbubukas yung gate na yan, nagbubukas yan pag may dadaan na narrow boat o kahit anong bangka. Actually ang taas niyan, no? Usually hindi ganyan kataas yan eh, mababa yan eh. Yeah, mo, diba? So hindi ka pwede pumunta doon sa river trend kung narrow boat ka o bangka ka kasi tinan mo, mamatay ka diyan, no? O, diba? Ang gagawin mo, dito ka dadaan papunta ng town o papunta ng Castle Marina, kasi yung isa Castle Marina, marina din yun, pwede ka din doon mag-park pero may bayad din yun. Okay, so we have Biston Marina and then the next one going here is the Castle Marina. Alright, ayan, so kita ko sa inyo yung lock. Yan, nasa ano na tayo, Biston Weir. Yan yung sinasabi sa inyo, parang blockage para hindi dire-diretso yung tubig dun sa ano. Ay, pakita ko sa inyo yan. So ito yung old, ito yung sa lock. Umaga na yan. Hindi ko alam pa paano ginagawa nila dyan, basta yan yung naglalak, yan yung naglalak dito. So parang ano yan, parang yung parang dam siya na maliit, bubuksan yan, papasok ka, tapos babawasan yung tubig, tapos bubuksan naman yung kabila. Yan ang style niya. Ito, ang daming dumi ngayon eh. Naiipon na eh kasi matagal na hindi binubuksan eh. Di ba? Nakita nyo? Yan, diba? Diba? Ayos ba? Ayos, diba? Ngayon ng buhay. Yan ang buhay, pero tingin tayo dito
Sinasabi ko. Yan. 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 Diyan papasok yung narrowboat. Diyan papasok yung narrowboat. Pakita ko sa inyo. Lip. Yan. Dami na akong b-roll dito. Yan. Diyan papasok ang narrowboat. Ito nyo, nandiyo yung tubig. Bubukas yan. Papasok ang narrowboat yan. Tapos, usually, hintayin nyo. Kung gano'ng kataas ang tubig doon, pupunuin nila ng tubig yung pantay doon. Pagka pumantay na, bubuksan nila yun. Makakalabas ka na. Papunta doon sa kabila. Yan. So may bridge. Yun yung pwede kang mag-park doon na walang bayad. Dito kasi may bayad sa kabila. Okay? Kaya, ganda ng UK, di ba? Ganda ng Britain, England. Di ba? Kaya, ayos, di ba? Yan, ayos na ayos, di ba? Yan lang, ganyan ang buhay dito eh. Lakad ka ng ganito, di ba? Marami kang makikita, di ba? Nakakatuwa. Di ba? Oh. Lalo na pag mataas ang araw, di ba? Ayos siya, di ba? Ipakita ko sa inyo yung mga nakapark doon sa kabila. Kita nyo. Daming tao kasi ngayon. Namamasyal. Kasi nga mainit eh. Yan. Yan dito. Pwede ka dito mag-park. Kung ayaw mo magbayad, yan. Diyan ka pupunta. Yan yung papunta ng Castle Marina. Isa ding marina yon. Tapos, dire-diretso yun. May papunta na ng town center yon. Tapos, ang labas din nun, River Trent. Trent River. Ang labas nun. Kung ano yung nanggagaling doon, doon din ang labas nun. Yeah. Ito na nga, dinivert nila dito kasi kanal eh. Yeah. Diba? Kaya, yan, kita mo, yung mga narrowboat, mga bangka dyan, pwede ka mag-park dyan ng 2 weeks, tapos lipat ka na naman sa ibang lugar. Yun lang ang style dito. Okay? Ayos ba? Oh, di ba nakakatuwa? Nakakita ng ganyan, di ba? Sa UK lang. No? Sa UK lang. Selfie. Mga Pilipino, punta kayo dito. Ito, ano yung kabila? Oh, ito yan, oh. Oh, priceless. Yan. United Kingdom. Di ba? Sana mga Pilipinas maging ganyan dyan, di ba? Linis, maayos. Huh? Nature lover, di ba? Yung side na yun, may papunta rin dun. Labas naman yan. Saan ba to? Sa may West Bridgeport na. Mayroon din trail dyan, palalakarin mo. Diba? Yan. Okay. Yung sistema ng kanal, ano yan, pinoproteksyonan niya ng River Canal Association, parang magbabayad. Kung may mga bayad din yung mga ano na yan eh, mga narrowboat na yan, may binabayaran din sila. Pero yung council tax nga, hindi ka magbabayad kung ikaw ay hindi nagpa-park ng permanent sa isang area, lalo na sa marina. Okay? Yeah. Yeah. May mga footage na ako niya na may pumapasok dito, pakikita ko sa inyo. Okay? Yeah. So, tingnan natin kung makapagkape tayo kasi mukhang maraming tao. At tingin mo, mukhang sa labas tayo mag-ano. So, ito yung Heritage Center. Ito yung dating opisina ng kanal, River Canal. Ayan. So, heritage na siya ngayon. Isa na siyang tea room. So, pwede kang magkape dyan, pwede kang tsaa, kape, tsaa, cake, mga ganun. Meron din mga bacon roll. Makita ko sa inyo. Yan siya. Yan. Yan siya. Mukhang maraming tao ngayon. Yan. Okay. Yan siya. Canal Heritage Center. Yan. Okay. So, heritage site to ng Nottingham, UK. Alright ba? Tama ba? Ayos, diba? So, ewan ko, ito parang spill lang to. Yan. So, punta na yung Beeston Weir. Silip lang tayo, tapos di na tayo babalik yan. So, tingnan natin kung ano kataas yung tubig sa Beeston Weir. Okay? At tingin ko mukhang mataas.
ilang beses na ako nagpunta dito pero hindi pa rin ako nagsasaka pumunta dito. Tuntua ako dito sa lugar na to eh. So itong side na to, ito yung pupunta ng West Bridgeford. Malakad ka, mayroong trail yan palakad din dun. Medyo malayo din yan. So ito na, puta. Grabe. Ang taas. Oh, grabe oh. Pucha oh. Pakita ko sa inyo, grabe. Ang taas ng tubig. Dito sa site na to, pakita ko lang sa inyo ha, itong taong to tumalon siya kasi may sinave siyang bata eh. Bata pa, ano si yan. Kaya kuha sila ng parang ano dito, memorial sa kanya, si Owen's Place. So he was a hero, yeah. Ang istorya niya is tumalon siya at may niligtas siyang bata pero siya ang namatay. Yeah. Kawawa naman, di ba? Bata pa siya. So, cute naman ang kanya kahit plastic purple. So, hanapin na lang ninyo sa ano po, ano istorya. Tingnan natin. Sige, baka istorya ko din. Gawan ko na lang ng parang voice over, di ba? Yan. Owen Jenkins. So, he was born 26th of November 2004 and then he died on the 10th of July 2017. Yan. So ito na. Tingnan natin ang The Mighty River Trail. So, putik Brad. Putik. Sabi sa inyo pwede na ngayong mag-ano dito eh. Valentine's Day. Okay na. Diba? Valentine's Day, di ba? Labing-labing, di ba? Labing-labing mamaya. Pag may tumulak sa kanila, patay sila. Wow, my God! Look at that! Ha? Ano mo? Yan. Yan, pag hindi mataas, pwede kang pumunta dyan. Meron dyan tuntungan. Ngayon, tinan mo naman to. Oh, grabe, no? Paano ka bububuhay dyan? Kung papasok yung bangka dyan, paano mo i-diver dyan? Kasi merong ano yan, merong parang hagdanan yan eh. Mapakita ko sa ibang footage ko. Yan, grabe, di ba? Ano? Ba? Yan ang mga price list dito. Yan ang mga price list dito. Yan ang tinitingnan dito. Ba? Ano? Grabe, di ba? Grabe ang ano, ang ilog. Di ba? Kaya, ayan, tayo dito. Ayos dito. Biston Weir. Hanapin nyo lang sa mapa. Biston Weir. Uulan kasi eh. Pag nag-uulan na naman yan, tataas na naman yan. Hindi yan mawawala. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo, no. Ito lang maganda sa United Kingdom. Meron silang mga malalaking mga area na hindi naman park. Katulad yan sa kung nakikita niyo 'yon, walang mga kabahayan doon eh. Basta tabi ng ilog, walang mga kabahayan doon. Lalo na doon sa side na 'yon. Kasi pag umapaw tong river, pumupunta yung tubig doon. Hindi kagad pupunta sa mga kabahayan kasi walang mga bahay, halos yung mga ano eh. May mga maliliit na mga cottages pero bahay wala. Meron silang mga ganyan na mga basin, catch basin ng flood. Kaya hindi nagbabaha. Kahit ang London may ganyan din. Metro Manila kasi hindi na plano yan eh. 'Di ba? Eh pag naglagay kang ganyan, iskwatan eh. Tanga ng mga squatter yan, 'di ba? Iskwatan nila yan. Professional squatter. Oh, wala akong pakialam, tatawag ko pala sa inyo squatter. Squatter kayo eh. 'Di ba? Oh, pag na-award na sa iyo, hindi ka na squatter yan. Pero yung mga nag-i-squat, squatter pa rin yan. Di ba? Oh, pag dali mo dito squatter, magi-squat yan diyan. Yung mga Pilipino squatter, magi-squat yan diyan. Actually, hindi yan dinalagyan ng bahay kasi nga catch basin yan. Kaya ang baha dito minimal. Pero pag bumaha naman dito, ibig sabihin sobra-sobra na yung tubig. Actually, ang United Kingdom is very dry. Hindi madalas umuulan dito. Kung ulan man ambon. Pero ang ambon dito dire-diretso 24 hours. Especially mga lately. Ha? But I don't believe in climate change. Okay? How dare you? Yan. Yan yung papunta na ng Victoria Embankment. Okay?
Yan na pupunta ng Victoria Embankment. Diba? Diba? So, ayos, diba? Oh. Ayos, diba? Oh, tulad yan, no? May nag-date dito. Dala silang kape, diba? Ngayon lang. Ayos ba? Narangan tayo ng tabatsoy dito. Oh. Ayos. Oh. Ayan mga kababayan, no? Pag hindi mataas yan, pwede kang bumaba dyan. May daanan yan eh. Nandito yung daanan. So, bababa ka dyan. Pwede kang bumaba dyan. So, yung area na yan, nakita nyo merong nakalagay na signage na River Trent na no swimming. Mababa yan, pwede ka dyan pumunta. Tapos, halos level na ng ilog. So, ngayon, hindi mo mapupuntahan yan, no? Yan, oh. Kasi nga, nag-overflow na siya. Actually, overflow na sa kanila yan. Kaya ito nga sinasabi ko ulit eh. Pag nag-overflow yan, talagang tumaas yan, doon na pupunta yan sa football field. May football field sila dito. Catch basin din nila yan. Kaya hindi ka agad mababahain. Hindi babahain makabayan. Tapos kita mo yun, yung sa may ano na yun, meron siyang parang malalim siya. Kaya pag umabaw pa yung football field na yan, hindi yan pupunta doon sa mga kabahayan. Yan ang kayang-kaya lang gawin ng Pilipinas yan. Kaso walang political will eh. Saka kinukurap eh. Sorry kinukurap kasi. Kaya yan, dapat hindi ganun eh. Kasi pag mga ganyang basic, dapat maawa naman kayo sa mga kababayan natin. Ilang daang taon na tayong binabaha, hanggang ngayon binabaha pa rin, di ba? Mga taga-gobyerno, maawa naman kayo, mga politiko. Di ba pwede yung gawin niya kung may political will kayo at hindi kayo mangungurap. Mangyayari yan. Isipin mo, napakalaki nitong river na to. Itong river na napakalaki nito. Ilang taon nang dinadaanan nito, pero ilan lang din, ang konting-konti lang ang binabaha talaga dito. Pag talagang binahanap, pinasok na yung bahay mo dito, ibig sabihin talagang delikado na yun. Nagwa-warning na sila dun. Ibig sabihin talagang mataas talaga ang tubig at malakas ang ulan. Kaya, Diyos ko, yan, tandaan nyo. Tandaan mo yan, football field, ginawa nila. Pero yan, catch basin yan. Dun sa kabila, malaking field, bakante. Catch basin din yun. Okay? Diba? Yan. Tayo sa coffee shop. Scones. Let's try it. So, ganito lang yan. Masarap na sana yun kung may cream. Kaso wala eh. Butter lang binigay. Just there, train station. You can see the steps. Spread mo lang yan. Yan lang. Spread lang yan. Spread na natin. Ano ko lang. Kape tayo. Kape. Daming tao. Kainin na natin yung scones. Sana to may cottage cheese eh. So kasi cheese na. Yung cheese is cone. Kaya siguro wala. Pinakamasarap na tikman ko nito yung sa Capinero. Kaso birang-bira eh. Sa airport pa yun. Sa Heathrow. Medyo maalat. Maalat siya eh. Hindi ko alam bakit. Hindi dapat na yun. Kaya susiguro yung cheese.
Kasi nga itong kape ko, tapos pauwi na rin. Alam mo, mag-vlog pa ako ng isa. Para sa inyo, pakaalam ko. Kasi hindi na natin kailangan i-vlog ulit yung papunta doon. Kasi yun naman din na makikita natin. Balik lang ako doon sa side ng Chilwell, papunta ng Chilwell sa Attenborough Nature Reserve. Siguro pong papasok kami ulit dun sa Nature Reserve. Makapakita ko pa sa inyo ulit yung itsura ng Nature Reserve. Yun lang. Tapos pauwi na rin. Diba? Kaya, sige. Abusin ko lang to. Medyo maalat. Okay lang, pero hindi siya ganun kasarap. Kasi parang maalat yung keso. Pero try din ito mga kababayan. Scones. UK ito, UK. UK itong scones. Okay din naman siya. Pero dapat mainit. Kasi pagka malamig, matikas. Ay, matikas. Kaya. Na-temp ako. Alcoholic din yata ako eh. Mga brad. Mga dati kong brad. Dati kong kabagang para sa inyo. Yan. Diba? Pero hindi mga inainom ng beer eh. Whiskey lang kayo eh. Saka brandy. Pero iinom ko kayo. Guinness. Na. Pauwi na kasi ako eh. Kaya alam mo na. Yun eh. Bukas na yung pub dito. Ang daming umiinom. Daming tao. Enjoy natin yung araw. Hanggat may araw pa. Diba? Sarap din to. Parang serbesa negra sa atin. Yung San Miguel. May nag-request kasi sa Reels eh. Kung pwede naman daw eh. Guinness naman. Tinanong niya ako kung okay din ba ako sa akin ng Guinness. Sabi ko okay naman. Sarap din. Kaso alam ko Irish to eh, di ba? Hindi naman to in English, Irish to. Pero masarap. Masarap to. Wish ko lang makarating ako sa factory nito, di ba? Dun sa Ireland. Guinness. Shot tayo. Ngayon, alam ko, ngayon, Sabado. Alam ko, iinom kayo. Sigurado yan. Inom lang. Linggo-linggo naman, umiinom kayo, di ba? Sira na atay nyo. Ako, kailan ako huling minom? Siguro 2 months ago. Isang pint lang, ay isang beer lang yun. Okay? Sige. Cheers. For all the new Filipino coming to United Kingdom. This is for you. Not for the old one. Okay? Busin ko na. Bye. Sarap din pala itong Guinness. So mga kababayan, ay balik na tayo dito sa Attenborough at pauwi na tayo at ito, abot na ng almost 4 o'clock at napakaputik at yung isang dinaanan namin ay may baha, kaya ikot-ikot sa gilid, sobrang putik, muntik pang madulas, Diyos ko. Kaya yun lang ang medyo problema dito pag umulan. Ay may mga area ng swamp na ng lake na sarado, yung magput-put pa. So maraming po salamat sa inyo at sana po nag-enjoy kayo ng panonood dito sa aking vlog na to tungkol sa David Attenborough Nature Reserve dito sa Nottingham. Sa muli po natin pagkikita, ito po si Polo Campo ng For the Way Close Pinoy Living Review. Marami pong salamat at see you soon. Bye bye.